Ano ba ang stroke? Ano ang mga senyales ng isang taong may stroke? Ano ang sanhi ng stroke? At ano ang mga bagay na pwede mong gawin para makaiwas dito? Kung interesado ka sa topic na ito, just keep on watching. Hello po, welcome sa ating channel OFW in UK. Ako nga po pala si Michael at isa akong nurse dito sa UK. Ang topic po natin today is about stroke. At dahil ako isang nurse na nagtatrabaho sa stroke unit dito sa UK, ay gusto kong i-share sa inyo yung aking nalalaman tungkol sa topic na ito. Ang topic na ito ay napaka-relevant dahil ang stroke ay pangatlo sa nangungunang dahilan ng pagkamatay ng tao sa Pilipinas. Ano ba ang stroke? Nagkakaroon ng stroke kapag may interruption ng supply ng dugo na dumadaloy sa ating utak. Tandaan, ito ay biglaan at mabilisan ang epekto nito sa katawan. Mayroong dalawang klase ng stroke. Yung una ay tinatawag nilang ischemic o yung interruption ng dugo papunta sa utak sanhi ng pagbara. Ang pagbarang ito ay maaaring dahil sa isang clot o yung pamumuo ng dugo na pwedeng bumara sa ating mga ugat at nagiging sanhi ng ischemic stroke. Ang pangalawa naman ay yung pagdurugo o yung tinatawag nilang hemorrhagic stroke. Ito ay maaaring sanhi ng pagputok ng mga ugat sa ating utak at nagkukos ng pagdurugo. Paano mo malalaman kung nagkakaroon na ng stroke ang isang tao? Ito yung mga kadalasang simptomas ng stroke. Slurred speech or difficulty finding words o yung nauutal at nahihirapang magsalita. Lost of or disturbed vision on one eye or both. Pagkawala ng paningin sa isa o sa parehong mata. Weakness, panghihina, numbness, pagmamanhid, pins and needles o yung pakiramdam na parang may tumutusok sa isang parte ng katawan. It could be yung iyong arms or yung iyong legs. It could be the left side o yung right side. Mapapansin mo rin ito sa mukha ng isang taong nagkakaroon ng stroke. Mapapansin mo na hindi pantay yung mukha ng tao na nagkakaroon ng isang stroke. Laging tandaan na ang mga sintomas na ito ay biglaan. At para madaling matandaan ang sintomas ng stroke, think fast. F-A-S-T. F for face. Sa mukha, kaya ba ng tao nang ngumiti? Tanungin siya kung kaya niyang ngumiti. Tignan kung pantay ang kanyang mukha o kung nagdudroop ang isang side. Ito ay maaaring senyales ng stroke. Letter A, arm. Kaya ba ng tao na iangat ang kanyang dalawang kamay? O medyo mahina yung isa? Kung medyo mahina yung isa, maaari ring itong senyales ng stroke. Letter S, speech. Medyo nauutal ba ang tao na ito? O medyo confused o yung medyo wala sa sarili? Dahil ito rin ay maaaring senyales ng stroke. At yung letter T, time. Mahalaga na ma-distinguish ka agad na ang tao ay nagkakaroon ng stroke gamit ang fast dahil mahalaga ang oras. Kung merong time is gold, meron ding time is brain sa stroke para mabigyan ka agad ng lunas ang taong nagkakaroon ng stroke at ma-prevent ang further damage sa utak. Kung na-determine mo na nagkakaroon ng stroke ang isang tao, humingi ka agad ng tulong at dalhin ang taong ito sa pinakamalapit na hospital. Ang agarang lunas ay mahalaga para ma-prevent ang permanent damage ng stroke sa katawan. Ano-ano ba yung mga risk factors ng stroke o yung mga bagay na nagpapatas ng tsansa ng pagkakaroon ng stroke ng isang tao? Kabilang sa mga ito ay yung paninigarilyo. Ang mga taong naninigarilyo ay may twice na chance na magkaroon ng stroke compared dun sa mga hindi naninigarilyo. Gayon din sa mga tao na may diabetes. Doble ang risk ng pagkakaroon ng stroke ng mga tao na may mataas na blood sugar. Kabilang din ang edad. Mas madalas na nagkakaroon ng stroke ang mga tao sa edad na 55 pataas. Pero hindi lang sila. May mga tao ako na nakita na nagkaroon ng stroke sa batang edad. Isa pang risk factor ng stroke ay yung pagkakaroon ng mataas na blood pressure o yung mga tao na hypertensive. Yung pagkakaroon din ng diet na mataas sa salt o sa asin at yung diet na mataas sa fats o yung fatty diet ay risk factor din sa pagkakaroon ng stroke dahil maaring ito ay mag-cause ng mataas na blood pressure. Kasama rin sa risk factor ay yung irregular na heartbeat o yung AF na tinatawag natin or atrial fibrillation. So ayan guys, laging tandaan, ang stroke ay isang medical emergency. The sooner the stroke is detected and the sooner it is treated, the less chance there is permanent disability or death o pagkamatay.
Kung may suspetsa ka na ang isang tao ay nagkakaroon ng stroke, think fast. Facial weakness, arm weakness, speech, at remember time, tumawag ka ng tulong at dalhin ka agad ang taong ito sa pinakamalapit na hospital para mabigyan ng agarang lunas. Mahalaga ring malaman ang mga risk factors ng stroke at sa gayon ay mamodify mo ang iyong lifestyle. Kung ikaw ay nag-smoke o naninigarilyo, maaaring humingi ka ng tulong para matigilan na ang iyong paninigarilyo. Kung ikaw ay hypertensive, iwasan mo na yung mga matataba at maaalat na pagkain na maaaring sanhi ng iyong hypertension. Kung ikaw ay may AF, maaaring magpa-check up at para mabigyan ka ng gamot para dito. Importante rin syempre yung balance at healthy diet, exercise, at pagbabantay sa iyong timbang. Ito yung mga bagay na pwede mong gawin para makaiwas at mapababa yung tsansa mo ng pagkakaroon ng stroke. Sana po ay nakatulong ang video na ito para makaragdag sa inyong kaalaman at para po tayo maging handa. If you find this video interesting, paki-like lang po at paki-share para malaman ng iba. At subscribe ka na rin para updated ka sa ating mga latest uploads. Kung meron po kayong gustong itanong at i-share, paki-comment down below lang po para masagot natin yung mga katanungan na yan sa abot ng ating makakaya. Kita-kita po tayo ulit sa ating next vlog dito lang sa OFW in UK.